Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And mga kababayan, maraming kaganapan po no ang nangyari sa ngayong araw, pati po ng mga nakaraang araw. And isa po sa mga gusto ko pong pag-usapan, ito nga pong naging selebrasyon para po sa ika-107 na kaarawan po no ng ating dating Pangulong Apolacay Ferdinand Edralin Marcos Sr. So bago nga po yan, namahagi po si President Bongbong Marcos dito sa may Quirino Grandstand no, ng 129 na ambulances para po sa ating mga local government units. Katuwang na rin po dyan ang PCSO or yung Philippine Charity Sweepstake Office na pinamumunuan naman po ni General Manager Mel Robles. So after po nung event na yan, diretso po si PBBM na nagtungo dito po sa National Kidney at saka sa Philippine Heart Center, no? Bali, yan po, nakalagay na dyan, PBBM hands over 520 million to Philippine Heart Center, Lung Center, and National Kidney. So, ayan, baka may magsasabi na naman na Bongbong Marcos winaldas ang 520 million sa loob ng isang araw. No, kasi may mga kababayan tayo na nagpapakalat po ng maling impormasyon na kung saan dahil nga na-issue itong mga na-flag po no, ng COA dito sa budget po sa DepEd at sa confidential funds. So nagka-issue kasi niyan, and then ang script na ipinalalabas nila na yung 1.2 billion po ata yung ano nila, I'm not sure pero parang yung 1.2 po yun na sinasabi nila in one day ginastos daw ni BBM. Mga kababayan, alam niyo ba kung saan napunta yung 1.2? Binigay po yun sa Davao. Yes, mga kababayan. Doon po yun binigay. Hindi po yun winaldas sa kung saan lang. Hindi yun winaldas na hindi alam kung saan napunta. Kasi 1.2 is binigay po doon. Okay, so kung hahanapin nyo yung liquidation nun, dapat tanungin nyo yung mga local governments na naka-receive nun. No, sila yung tanungin nyo. So pasensya na po dahil maingay, no, kasi maulan ngayon and may mga batang naglalaro sa labas. So maingay talaga. So tuloy ko po President Ferdinand Marcos Jr. Led the turnover of check donations amounting to a total of 520 million, which will fund more medical projects for Filipinos. Alam nyo naman mga kababayan, si PBBM, hindi lang agrikultura, hindi lang infrastructure, hindi lang pabahay, ang priority niyan. Siyempre, in terms of healthcare, concerned din po dyan si PBBM. Kaya nga, isa po yan sa priority din niya ng administrasyon niya na nakapamahagi po ng mga tulong, pinansyal, or yung mga kagamitan na para, nakakailanganin po no, para sa ating mga kababayan siyempre. So, ang sabi po ni PBBM, bagong urgent care and ambulatory service center, the chief executive acknowledged that the Philippine Heart Center has long been a symbol of hope and excellence in the healthcare. So, despite the challenges, you continue to persevere and to innovate, showing both passion and compassion. This is the reason why we granted the 200.5 million pesos for Philippine Heart Center that it can use to fund more projects that will benefit the Filipino people. The Philippine Heart Center was established in 1975 under Presidential Decree number 673. It was my father's vision to create a place where top-notch medical care was delivered with integrity and with compassion. Ayan. It was my mother's driving force behind the specialty centers in the country. President Ferdinand Marcos noted that for years, the Philippine Heart Center has remained steadfast in its commitment to saving lives and alleviating the suffering of people with cardiovascular diseases. So mga kababayan, alam nyo naman po na isa sa mga legacy po ng mga Marcoses, itong mga ospital, yung mga pinatayo po ng kanyang ama na si
dating Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. No? And syempre, katuwang din po dyan ang kanyang may bahay na si dating First Lady Imelda Marcos. So ngayon mga kababayan, tinutuloy po ni PBBM yung mga magandang nagawa ng kanyang ama na alam naman natin mga kababayan na makakatulong po ito no para sa ating lahat. So sabi po ni PBBM, today we honor the vision as we expand it with 31 Bukas centers nationwide as of September this year. We are not just keeping that promise within the walls of one building, but we are spreading it to various places around the country. We are ready to respond, ready to care wherever and whenever needed. Sabi rin po ni President Bongbong Marcos, his administration's vision of a future where every Filipino, no matter what, where they live, has access to urgent care that they need. A future where our healthcare system is proactive, not just reactive. That future was made more possible by the Philippine Heart Center's education, training, and research simulation facility, which is a first in the Philippines. It mimics realistic clinical scenarios for teaching and learning, allowing for better training for our healthcare workers. Ayan. So, ina-inspect din po, no, ni President Bongbong Marcos yung education, training, and research services simulation facility noong Tuesday. So, yan makikita nyo po sa mga litrato dyan. The first of its, ayan, this state-of-the-art learning environment, the first of its kind in the Philippines, is designed to provide trainees and mentors with hands-on experiential learning. It integrates advanced simulation tools, virtual reality, augmented reality, and interactive environments that mimic realistic clinical scenarios for teaching and learning. The President also granted 185.2 million to the Lung Center of the Philippines and 134 million to the National Kidney and Transplant Institute. These grants aim to further their excellence in disease prevention, diagnostics, and treatments. That is the record of those specialty hospitals. The donation from the Office of the President will fund the procurement of essential medical equipment, thus enhancing medical services for the benefits of patients. So yan mga kababayan, sabi ko nga kanina, isa sa mga mas pinapalawig, mas pinapalakas, sabihin na natin advance itong ating healthcare, no, ang ating mga ospital. So isa talaga to sa mga legasiya ng ating presidente na tinutuloy niya po kasi nakikita niya talaga yung kumbaga katulad po ng ating dating presidente Edralin Marcos, yung vision ni President Bongbong Marcos is hindi lang yung panandalian, kung hindi yung vision niya po is yung alam natin na tatagal ng dekada at maaabutan pa ng ating mga apo. So ganun, alam niyo naman na ganun mag-isip ang mga Marcoses. And ngayon nga po, patunay na yung mga naipatayo na mga buildings, na mga hospital ng kanyang ama, hanggang ngayon napapakinabangan. At mas pinapalawig, mas pinapalakas, at mas pinapa-advance pa po yung mga kagamitan and so on and so forth. Na alam naman ni PBBM, syempre, na makakatulong talaga ito, hindi lang para sa ating mga healthcare workers, pati syempre sa mga pasyente. Ayan, syempre good news na naman yan mga kababayan, and invite ko lang naman po yung mga kababayan natin na malapit sa Malacanang na open po ito bukas sa public para po sa kaarawan ni President Bongbong Marcos. So open po yan, may free food po doon. Mag-start po siya ng 4 PM hanggang 9 PM. So yun mga kababayan, good news po ito, and baka may mga mag-comment na naman dyan na, ay, Bongbong Marcos, winaldas ang 520 million sa isang araw. So ito po yun. Ito po yung pinaglaanan nila po ibinigay ni PBBM yung 520 million pesos. So yun lang mga kababayan, and maraming salamat po sa inyo lahat.